siya like 21 pesos hanggang naging 25, binitiwan na niya yung gasoline station. Tapos, napansin niya dito sa Angeles, walang tourist bus na available to cater yung mga Kapampangans, no? So, ang ginawa niya, bumili siya ng siguro mga 5 units. Tapos, ang nirecondition niya para ipaparent sa mga schools dito. Pero ang target niya, public schools. Tapos, para makakapunta sila whatever locations they want. Tapos, start nun, dumami yung mga kliyente niya kasi yung mga travel agencies, pinupuntahan na siya, dinadayo kami dito para makipag-tie up. Tapos nun, hanggang sa nag-multiple na yung units niya. Tapos we're not only focusing on tourist bus alone, as well as mga shuttle sa Clark. Why did you choose Blue Orient as the name of your business? Nakakatawa kasi mababaw dahil yung favorite color nga nung dad ko is blue. Tapos yun naman best friend niya, sinuggest na lang na idugtong yung Orient para nga dun sa gusto niyang color para maging Blue Orient siya. Ang first choice sana is Sipag-at-Syaga din kasi lang hindi po pwede kasi ang Sipag-at-Syaga is tracking, naka-indicate na dun sa mga permit niya. So, hindi niya pwede i-add dun. Then, ginawa na lang, nag-create na lang ng another name na Blue Orient nga, na sister company nung Sipag-at-Syaga. What were the vision and mission of Blue Orient? Yung mission niya, first, yung mga sa public schools, makapag-tour anywhere they want. Anywhere sa Philippines. Kahit saan nakakarating kami, kahit sa Akloban, kahit saan makakarating. Public schools para at the lesser rate compared to other big companies. Pero, I think the same quality and the same service will just be given. Tapos, yung vision naman niya, maging big company din, same as our competitors, but not for commuters. Tapos, ang vision niya is maging big. Not naman so big as them, but just to reach their better quality units nowadays. So, yun yung medyo doon kami nagpo-focus ngayon. What are the services offered in your business? Services offered here, like, we have tourist buses and coasters as well. Family tours are also entertained here. Our drivers themselves can help the clients in looking for hotels, pasyalan, pag-ayos ng itinerary, paano yung pagkakasunod-sunod, without extra pay. Then, nag-offer din kami ng company outing. Pero, mas nag-focus kasi kami dun sa rent ng buses. Yung mga clients na yung bahalang makipag-coordinate sa mga pupuntahan nila, especially sa mga fees doon and all. Tapos, aside doon, nag-shuttle din kami sa Clark at saka sa Makati ng mga employees, halos ng mga call center agents, at saka ng mga hotel, ng mga locators. What are the dilemmas have you encountered in this line of business, and how do you handle them? Kasi sobrang hirap, lalo na babae, no? Lalo na babae ako, hindi ako ganun ka-knowledgeable when it comes to pag-breakdown ng sasakyan. Usually, major problems are mga engines, aircon. Aside from that, wala kaming, knock on wood, pero wala kaming na-encounter ng mga malalaking aksidente. Like, di ba, yung mga nakita natin sa television. So, yun talaga yung pinaka-thankful kami, no? Tapos, yung
drivers kasi mahirap talagang humawak ng tao. Mahirap humawak ng tao dahil isa lang ako lang pinakikisamahan nila or like yung family ko, 'di ba, yung mag-manage dito. Pero ako, kailangan kong pakisamahan yung 35 na ugali. Kasi 35 din silang, syempre, minsan, skilled sila eh. So, most of them are did not finish college. May mga mentalities sila na hindi natin kapareho, di ba? So, yun yung mahirap. Tapos, pero dun sa mga, sa mga nasisira, hindi ako ganun nahihirapan. Kasi meron akong isang pinagkakatiwalaang tao na he has to check and i-attest niya na it's driver's fault or it's really happening sa mga sasakyan. Tapos, ano pa ba? Yun lang. At saka, yung pag-maintain kasi ng isang sasakyan, mahal. Siyempre, lalo na pag nakapag-hire ko pa ng driver na hindi matino. Diba? Malaking expense talaga at saka overhead talaga natin yung mga pagka nasisira. Thank you, Ms. Charm, for the warm interview. But now we're a little hungry, so let's look for some restaurants that has a good food service. From Clark, San Fernando, Angeles, we went to Balibago and found Graceland Bar and Resto. It captured our attention because in the middle of the city, there was a bar and resto perfect for our tired day to enjoy the end of the day. We met Mr. Eugene Balahaja, the operations manager of Graceland, and made a little conversation with him. He was so generous that he made us feel very welcomed in the resto. Paano po nagsimula yung restaurant? Graceland, ni-establish siya nung mag-asawa si Mr. Roger Santos at saka Mildred Santos at ikaw-mag-alang Pampanga. Balik kaya naging Graceland to kasi yung pangalan ng anak is Grace. Kaya din ko ng land. Pero bago pa siya naging Graceland, naging Drexland muna siya. Marami na siya naging pangalan bago pa siya naging Graceland. Ano po yung mga ina-offer na facilities or May function dito, may conference room, merong function room, meron din kami mga dining kubo, mga gano'n. sa niyo po, sa soft opening? Nagka-problema po ba? May na-encounter na po kayo? Hindi mo naman maiwasan yun eh, lalo na sa mga tao. Kasi pag kulang sa miscommunication, nagkakaproblema. Kaya dapat, before the start ng duty talaga, nagmi-meeting kayo. Para alam nyo kung ano yung mga dapat na pag-usapan sa kung ano yung dapat na gawin. Para hindi nagkakapudya sa pagdating sa dali ng yung mismong oras ng trabaho na. Sa mga workers niyo po, ano po yung training na ginawa niyo para makapag-provide sila ng good service? Actually, kailangan meron silang focus sa trabaho nila. Siya kailangan, ini-enjoy lang nila. Tapos, ini-enjoy nila at the same time, kailangan di pa napapabayaan yung trabaho nila. Yun lang. Wow! So Graceland has more to offer for its grand opening. Well, expect us to be there. Our career options. Serving delightful foods for you. Giving you the famous cocktail drinks in the world. Gives you what is best for your event or wedding. Shows you the best places in town. Keeping your business organized.
maingay, siya ko bibigay ang cellphone na to.